beloved, Boss Mike Cervera. Pagdinig ng Senado Ayan. ang 8 sa 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Kaya questionin dapat ang ilan sa kanila dahil sa mga ghost flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Kita nyo mga kababayan ko, hindi mga nagsipagdalo. Oy, sa mga basher dyan, mag-like nga kayo. Oo, di ba? Like muna. There are ghost projects there. In all candidness, Meron nga, di ba? Your Honor, I think so. Umami na mismo si DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagkakaroon talaga ng ghost flood control projects base raw sa impormasyong nakarating sa kanila. Kailan pa? Di ba kailan pa? Argo, oy, mag-like ka muna. Di ba mga kababayan? Kailan pa? Kailan pa ninyo nalaman? Bakit ngayon lang? Ang tanong, bakit ngayon lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ito? Samantalang kay tagal-tagal na palang nangyayari, ano? Di ba? Sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umunoy anomalya at katiwalian sa flood control projects, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may ghost projects sa Bulacan, partikular sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Alam na alam ni Jinggoy. Ang kontraktor daw ng mga ito ay ang Wawaw Builders Corporation. Yan na nga. Kabilang ang Wawaw Builders sa listahang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Kita nyo mga kababayan ko, sa panahon nga lang ni Pangulo, nangyari ito na sinisiwalat niya yung mga hinayupak na mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos ayaw nyo, galit pa kayo. Dapat nga matuwa tayo kasi hindi kinukonsinti ni Pangulo. Ngayon, kung nagsawalang kibo si Pangulo, doon kayo magalit. Yung bang hinayaan pa rin kahit na alam na pala. Di po ba? Kaya nga ho nagiging transparent. Pinapakita ho sa ating mga Pilipino yung nangyayaring totoo sa gobyerno tulad nito mga kababayan ko. Sino ang gagawang presidente niyan mga kababayan kundi si Pangulo? Pasalamat tayo kay Pangulo. Di ba? Nakikita naman nating nagtatrabaho. Sabi nga nila ni tanungin si Villanueva, isa pa yung hinayupak na yon. Di ba? Nilinis agad yung pangalan. Si Villanueva naman, ginagawa pantanga yung mga Pilipino. Ikaw naman, Villanueva, kung sakaling meron ka talagang ginawa, sa palagay mo, ikaw ba mismo tatawag sa kanila? Ano ba, Villanueva? Masyado ka namang defensive. Di ba, no? Si Villanueva, masyadong defensive ho eh. Ang tanong, may ginagawa ba ang mga kontraktor ng ghost flood control projects ngayong nabulgar na ang umano'y modus nila? Nako. I don't think that they will have that capability anymore. There is no project at all that was implemented and payment has been made. Nako, kita nyo? Mga kababayan ko hindi na nagawa, nabayaran na. Paano nakalusot yun? Hindi ba dapat bago bayaran nyo na inspeksyon? Di ba? Bunuan. Oy, bunuan! Paano nangyari na bayaran yung mga proyekto na yan? Di ba dapat in-inspeksyon, chinek nyo muna? Bago yan binayaran nyo? Bakit nakalusot? Di ba? Bakit pumirma ka? Yan ang tanong dyan mga kababayan eh. Tuloy. At saka yung nakarang administrasyon at yung iba pa. Sinend ko sa'yo, Mike, yung resibo. Talaga ba? Tuloy. That was implemented and payment has been made. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Wala na, sunog na. Kita nyo? Anong klaseng pamamahala ng DPWH yan? Kahit pagbalik-balik ta rin nyo mga kababayan, hindi ko papanigan yan. Papanigan nyo ba yung DP niyan? Yung DPWH? Di po ba dapat obligasyon nyo na i-check, puntahan, tignan, silipin? Wala naman palang nagagawa. Bakit kayo nag-release ng pera? Baka naman kayo lang din dyan. Meron mga figures dyan. Huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nyo sa Wawaw. Kita nyo? In-award nyo. In-award nyo sa contractor. Tapos, ano nangyari? Grabe, no? Kadiri kayo. Mr. Chair. Ito naman isa, nakakadiri ka rin naman. Di ba? Pare-pares lang naman kayo magnanakaw, Jinggoy. Huwag ka nga maglinis-linisan. Napakarami mo ring naging kaso, kaya nga nakulong ka eh. Pare-pares lang kayo.
O, aminin nyo na. Ayon kay Bonoan, 9 billion pesos ang kabuuang pondo na ibinigay sa Wawaw Builders para sa mga proyekto nila mula pa 2021. O, kita nyo, 2021 pa, panahon pa ni Digong yan. Kayong mga DDS, huwag kayong tatanga-tanga. Panahon pa, ha? O, Argo, ha? Hindi ko sinabing ikaw, ha? O, kaya, pengin ng pangkape. O, Argo. Hindi ko sinabing ikaw yun. Eto, ha? Panahon pa ni Digong, meron na hong korupsyon sa flood control. Kaya kayong mga DDS, ha? Huwag kayong tatanga-tanga. Kasama si Digong dito, ha? O, ayan, 9 billion. Pero walang maipakitang proyekto siya. Saan napunta yan? 9 billion. Tinatanggap lang yung pera. Grabe, di ba? Halos 6 billion pesos dito para sa flood control projects Grabe. sa First Engineering District sa Bulacan. Yung 5 billion na in-award sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First are engineering, all ghost projects. there seems to be... Grabe, no? Lahat ghost project daw. Tindi. Grabing nakawan. Billion po ito. Naku, grabe. Ay, naku, grabe. Anong gagawin nyo sa napakaraming pera na yan? Samantalang kami rito, kahit nga 100,000 wala sa bangko. Swerte na mga kababayan kung may 30 mil tayo. Tapos sila mga kababayan, bilyon-bilyon ang ninanakaw sa gobyerno. Diba, mga kababayan naman. Mr. President, panagutin mo yan. Naniniwala kami sa iyo na wala kang kinalaman. Pero sana naman magkaroon ng pananagutan. Pananagutan itong mga may kinalaman. Di ba? Kasi dyan tayo eh. Oh. Some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. Kinang-ina mo. Pinirmahan mo eh. Di ba? Pinayagan mo, hinayaan mo eh. Check nyo. Ito, si Bunuan. Tsaka yung mga direktor dyan. Pa-lifestyle check nyo. Oh, tuloy. Kung mapatunayang ghost projects nga ito, magsasampa raw ng kaso ang DPWH laban sa kontraktor at Nako, dapat... Wala ba kayong prevention measure? Dapat po kasi mga kababayan, hindi na umaabot sa ganyan yun eh. Kung ako yan, hindi na aabot sa ganyan. Di ba? Pinaabot nyo pa eh. Yung mga tauhan mo na nag-check, chinek yung project, di ba dapat chinecheck, binibisita nyo yan time to time? O ano nangyari? So anong ginagawa ng mga tauhan mo? Wala ring silbi katulad mo, Bunuan. Di ba no, mga kababayan ko? Paano mababawi ang pera na na-release? Kaya nga, didemanda mo na lang. Tapos gagamitin ngayon yung perang nakuha nila panlaban. Saan kayo nakakita ng gano'n Ha? Tingnan nyo mga kababayan Nakanakaw sila ng pera, bilyon-bilyon. Ididemanda mo ngayon. Kailangan mabawi mo yon, di ba? Lalabanan ka ngayon. Ha? Tapos ang ipanlalaban sa iyo yung perang ninakaw nun. Saan ka nakakita ng gano'n? Kaya mga kababayan, dapat maaga pa lang, alam mo na. Kailangan maging... Ngayon dapat kasi alam nyo, kung ako dahil nangyayari ito, magpanukala. Oo. Magkaroon ng executive order si Pangulo. Mr. President, baka pwede lang Kung pwede lang. Kung hindi naman naayon sa Constitution, wag. Pero kung ako lang mga kababayan, mula ngayon, hanggat hindi natatapos yung proyekto, kailangan puhunanan ninyo. Ito mga kababayan ko, Elena Capistrano, makinig ka, Dorothy Parker, Kati, Pakada, makinig kayo. Baka pwedeng ganito. Kung ako dahil malaki naman ang kinikita ng mga kontraktor, halimbawa po, yan, bilyon ang usapan, bilyon. Mga kababayan, hanggat hindi natatapos ang proyekto, walang bayad. Bilang ikaw ay nagninegosyo, dapat mamuhunan ka. Diba? I-deliver mo muna na kumpleto bago ko magbayad sa'yo. Walang down, walang deposit, at walang kahit na Kung gusto nyo talaga na makatulong sa bayang ito, tapusin nyo yung proyekto. Kapag tapos na, ipapacheck ko sa isang ahensya, o check nyo maigi. At kung kinakailangan ako mismo
Ang pupunta, total naman pumupunta si Presidente. Na-check niya, nagagawa niya naman, ano? Edi, tsaka, okay na. Nakita ko na, okay. Maganda, maayos. Tama. Sisirin. Kung malalim, sisirin. Matibay. Di ba? Nung una pa lang habang ginagawa, chinecheck na yan. Tinitignan kung tama yung sukat ng mga bakal. Tinitignan kung tama yung paghahalo ng semento. Baka naman mamaya isang truck na buhangin, isang sakong semento lang. Hindi, kailangan makuha yung standard procedure ng paghahalo ng semento. Kailangan may nakatutok, mga kababayan. Tingnan nyo, ewan ko na lang kung hindi yan hindi yan naging matibay at mayroon pang hindi magagawang proyekto. Tama, mga kababayan. Ayan marami na tayong panukalang gagawin sa Kongreso niyan. Ano? Pwede, mga kababayan, pwede. At saka mga kababayan, hindi ako magpapaumpisa. Ito ako konti lang kasi alam ko sa construction, pero yung konti na yun, baka sa iba malawak na. Bago ko yon gagawin, doon ko na rin idadaan ang lahat pag-aaralang maigi. Diyan po sa mga flood control, baka pwedeng gawin na rin lapad pwedeng daanan ng mga sasakyan. Di po ba mga kababayan? Baka pwede. Kasi pag ginawa mo yung flood control, sa ibabaw, di ba yung mga dike? Gawin nating inspirasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung ibabaw po ng dike, naging kalsada yun mga kababayan. Baka pwedeng ganon. Bawat gagawing mga flood control project, maging kalsada na rin yung ibabaw para hindi sayang yung simento. Pwedeng daanan o maging man lang, secondary road, Di po ba mga kababayan? O kaya mga kababayan, gawin na rin na kung hindi kaya ng sasakyan, baka kaya naman daanan ng tao. Di po ba? Di sana. Ang dami. Hindi lang yun. Baka pwede naman dyan na rin idaan yung mga tubo ng mga nawasa. Ano po? Para hindi hukay ng hukay sa kalsada. Kita nyo mga kababayan, yung mga MWSS, Maynilad, laging hukay ng hukay sa kalsada. Diyan idaan nyo na isabay nyo na. At saka kapag gumawa kayo ng kalsada, ganun din. Sa bawat construction, dapat nagmi-meeting ang Maynilad, ang Meralco, yung mga may kinalaman para bago tabunan, nakalaatag na silang lahat. Ganon. Tama ba? May tama ba? O may tama lang ako? Di ba, di ba? Kayang sasakyan yun, Depende sa engineer. Di po ba? Ay, nako, mga kababayan. Nakakalungkot lang talaga. Sa lahat ng may kaugnayan sa proyekto, nirelieve na rin daw ni Bonoan ang mga tauhan ng DPWH sa District Office sa Bulacan. Diyos ko, nirelieve. Tinanggal. Unggoy. Dapat ikaw ang tanggalin. Hindi naman humarap ang kinatawan ng Wawaw Builders sa pagdinig. Absent din ang 8 iba pang contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Nako, mga kababayan, si Cesar, si Diskaya. Miss, si Sara pala. Miss, si Sara, si Diskaya. Grabe, mga kababayan, Remando, Alcazar, Tike. Grabe, Kabilang siya ng Alpha and Omega, St. Timothy, Sunwest at iba pa. Inimbitahan din sa wala sila. Takot siguro, mga kababayan, kinakabahan na. Kinakabahan, mga kababayan. Ay, nako. Pera-pera lang talaga, sir. Ano pa nga ba? So yun, mga kababayan, inabot na tayo ng oras, So mga kababayan, hanggang dito na lang. May lakad pa ako. Mamaya na lang uli, babawi ako kung may power pa tayo pagkatapos ng trabaho ko. Ano po? So muli, mga kababayan ko, hanggang dito na lang. Ako po, muli, ang inyong lingkod, wala nang iba, Mike Cervera lang po, na nagsasabing huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo mag-iwahiwalay. At syempre, magandang buhay na rin po para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.